As we move on na po, balik po tayo dun sa series natin, The Road Out. So sino po dito na-appreciate nyo po yung series? Galing nga, kasi yung first week nito, deliverance, sinasabi po doon, ano po yung purpose ng plague? Diba? Sino dito parang nung narinig mo tong series, ganun pala yung purpose ng plague. Kasi kala ko lang yung plague is para lang makalabas yung mga Israelites papunta doon sa promised land. Sino dito ganun lang yung knowledge mo before? Ako lang? So lahat kayo malalalim pala. So ayun, until, di ba, itong lumabas na tong series natin, The Road Out, na ito pala, kumbaga to challenge the gods of Egypt. Kasi nga po, napakadami pong gods ng Egypt. Ayan. So hindi lang po siguro, alam niyo po ba that there are 2,000 gods po meron ang Egypt. Ayan. So yung first week po natin is about the purpose of the plagues. The second is a God over the gods of the Nile River. Ito po yung gods of the Nile River. So, siya po ay si Happy. Sabi mo sa katabi mo, Happy. Happy ka ba ngayon? Ayan, joke lang. So, the Egyptian god of the Nile, ito po yung tinurn ni God, yung Nile rivers into blood. Turn into blood. So, ito po, source po ito, kumbaga, ito po yung Nile River, nagpo-provide po ito dun sa mga Egyptians and dun sa mga ibang Israelites. So, God cuts of the Nile River to provide. Pero alam nyo po, pinakita po dito ng Diyos na siya po ay yung ultimate provider nating lahat. Amen po ba? So next, dito po is next si Heket. Ayan. So kilala niyo po si Heket? Heket. Frogs, di ba? Frogs po siya. Egyptian plague, frogs coming from the Nile River. Ito naman po, God is destroying the second gods. Ito po yung second god sa mga Egyptian. And God destroyed that god because the frogs that time symbolize life. Okay, ang sinisimbolize po ng frog before, life. Ginawa po ni God, dinebunk po niya yung old belief about gods. And sinabi po niya na ako yung totoong Diyos. Wala akong katulad. Imagine that, pinadalhan ni God ng mga frogs, yung Egyptians. Siguro sobrang dami na. Na-imagine nyo po ba kung gano'n yun na siguro pupunta kang CR, puro frogs yung flooring mo, tapos pagbukas mo ng inidoro, puro frogs. So, di ba, parang kadiri yun, di ba? Pero hindi naman nila mapatay. Hindi naman nila mapatay kasi nga, wino-worship nila yun di ba? So, kaya sila, siguro sa atin, kung bangos yun, sobrang saya ng mga Pilipino, di ba? Baos, sige pa Lord, padala ka pa. So pag gano'n naman yung plagues, okay lang. Pero ito frogs, di ba? So third, Geb, si God po, the Egyptian God of the earth. Dito naman po, they cannot came to the temple with nuts, di ba? Some po, sinasabi nila nuts ito, but some, sabi po ay lies, Lisa Okuto, yung sabi ni Pastor Red last week. So ito po, parang in-stop ni God yung pag-worship nila doon sa ibang idols nila to prove again that He is the real God. Ayan. So again, nag-start po ito, di ba? Si Joseph, 400 years, yung pagitan po ni Joseph, going po dito sa leadership na to ngayon ng Egyptian. So sobrang tagal, hindi na po nila kilala si Joseph. Hindi na po nila kilala si Joseph. And yung mga Israelites, nagpunta na po sila sa isang lugar. So mamaya po as we continue, ayan. So continue na po tayo series natin, The Road Out. Ang title po ng series natin ngayon is God's Grace over His people. Ayan, pakisabi mo ulit sa katabi mo, God's grace over His people. Ayan, so, punta na po ako dito. Sabi po dito, then the magician said to Pharaoh, this is the finger of God, but Pharaoh's heart was hardened and he would not listen to them as the Lord had said. Actually, yung binasa po kanina, start po yun ng 8 verse 20 to 32. Tama ba? Pero alam niyo po ba na yung i-discuss natin ngayon is from verse 8, 20 to 32, and buong chapter 9, and buong chapter 10. Ganun po kahaba itong series natin ngayon. So isa lang yung pinabasa natin, kasi baka mamaya 10:30 na, nagbabasa pa si Nicole. Ayan, so kaya po yun yung reading natin. But then again, lahat naman po nandun, umiikot siya dun sa verse 8.
Okay, so then the magicians, sinama ko lang po ito para pakita. Dito, sinasabi na ng mga magicians sa Pharaoh, teka lang, this is the finger of God. Pero si Pharaoh, sobrang tigas po nung puso niya. Isipin mo, nakatatlong plagues na. Ikaw pa ba kung ikaw yun, di ba? Nakatatlong plagues sa si God, may mga pinadala sa'yo, di ka pa ba susuko? Pero iba po itong Pharaoh na kontrabida natin ngayon. Daig pa nito sila Paquito Diaz eh. But Pharaoh's heart was hardened and he would not listen to them as the Lord had said. Ayan. So next, sabi po dito, then the Lord said to Moses, rise up early in the morning and present yourself to Pharaoh as he goes out of the water and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may serve me. So in this appeal po, two things po were clear. Unang-una, sinabi po dito that the people of Israel belongs to God. Kaya sabi po dito, let my people go. Kasi nga po, it belongs to God, not to Pharaoh. And second po, it was clear na ang gusto po ng Diyos dito kay Pharaoh is to let the children of Israel go also. Ganun po yung sinasabi dito. Kaya sabi dito, let my people go that they may serve me. So again, ito po yung pang-apat na plague. So mamaya po, i-discuss ko siya isa-isa. Ayan. Next, medyo mahaba lang po, kaya medyo binibilisan ko lang po. Pero magdudual po ako mamaya sa bandang huli. Or else, if you will not let my people go, behold, I will send swarms of flies on you and your servants and your people and into your houses, and the houses of the Egyptians shall be filled with swarms of flies and also the ground which they stand. So ito parang parehas po ito nung third plagues po na pinadala, which is the lice. So ito naman po, flies naman po ito. So next, sabi po dito, but Pharaoh hardened his heart this time also and did not let the people go. So sino dito parang, grabe naman tong si Pharaoh, no? Pag iniisip mo, parang, Diyos na to di ba? Pero pinadalhan ka ng mga suffering. Tayo po, actually yung plague po, parang nagre-represent po yan ng mga sufferings. So kung sa atin po ngayon, I don't know kung may mga plagues ka ngayon na sa buhay mo, but then again dito po, makaka-relate po tayo dito. And then sabi dito, but Pharaoh hardened his heart and this time also, and did not let the people go. Yung first point po na gusto kong ibigay is God's judgment on the hard-hearted. Sino po dito ang hard-hearted? Tigas ang puso. Taas kamay, wala. Ayaw mo lang ma-judge ka ni Lord eh. Ayan. So again, God shows judgment to those people who harden their hearts. May consequences po yan lahat, including Pharaohs here and the Egyptians. Despite warnings, ang dami na pong binigay na warnings dito eh. Kung nabasa nyo po ito, every plagues po na binibigay dito ni Lord, may warning. Pero meron din pong wala. Mamaya sabihin ko po yon. So may mga warnings po ito. So dito po, despite warnings and miracles, Pharaoh's pride led to plagues as punishment. So I don't know, maybe some of you, may mga dinadala ka ngayon na parang ang tigas ng puso mo. Meron ka pa bang mga tao ngayon na parang hindi mo pinapatawad? May mga unforgiveness pa ba dyan sa puso natin na parang feeling natin, hindi po pwedeng ibigay sa iyo to Lord. Kasi ganito yung nangyari sa akin, ganito yung ginawa niya sa akin eh. So hindi pwede na batiin ko na siya ng basta ganyan-ganyan na lang. O Lord, hindi ko pwedeng bitawan itong kung anong meron ako ngayon, Lord. May ganun po ba sa atin ngayon? Na parang because of our pride, actually may mga nadadamay pang ang tao no? Because of our pride. Nakita nyo kanina yung magicians, iba sinasabi niya, this is a finger of God. And mamaya may mga sinabi pa po siya. So dito po, kumaga doon sa story, naiinis po tayo kay Pharaoh because of his hard-hearted. Because po doon sa mga pride, doon sa pride na meron siya. Pero come to think of it, somehow, meron po tayong ganyan ngayon. May mga pride ka pa sa sarili mo na tinatago na hindi mo nga mabati yung kaaway mo di ba? Hindi mo nga mabitawan yung kayamanan na meron ka ngayon. Kumbaga parang Lord, hindi pwedeng mawala to kasi pag nawala to, wala na din ako May mga ganyan po ba? 'Di ba? May mga vices ka. May mga vices ka pa na binabalik-balikan kasi feeling mo wala ito, hindi kumpleto ang buhay ko kapag wala ito. 'Di ba?
how long will you refuse to humble yourself? Sa question po na gusto ko ibigay sa inyo ngayon. How long will you refuse to humble yourself? As we continue, sabi po dito sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and haughtiness before a fall. Haughtiness, ibig sabihin po arrogant, mayabang. Kapag prideful ka daw po, it goes before destruction. Ang pupuntahan pa lang po niyan ay destruction. At kung mayabang ka, babagsak ka din. Yun po yung sinasabi dito. But alam niyo po, as we continue, but on the day I will set apart the land of Goshen, where my people dwell, so that no swarms of flies shall be there, that you may know that I am the Lord in the midst of the earth. Thus I will put a division between my people and your people. Tomorrow this sign shall happen. I just want to underline lang po the word, I will set apart the land of Goshen. Ayan, pakisabi sa katabi mo, Goshen. Ayan, so tignan po natin kung saan po itong Goshen, that you may know that I am the Lord. Ito po yung Goshen. Ayan, so makikita po natin, ito po yung Egypt. Parang nakakatakot nga yung picture ko, no? Sabi nung wife ko kanina, yan ba yung picture mo? Parang nakakatakot naman. So sinadya ko po yan para matakot ako kay Pharaoh. Ito po yung Egypt. Ayan, ito po yung Egypt and ito po yung Goshen, land of Goshen. So kung titignan mo, part po siya ng Egypt. Tama po ba? Kasi mamaya may ano po dyan, kumbaga merong ginawa si God na miracle about that land of Goshen. So kung titignan mo, part po siya ng Egypt. Di ba? So as we continue, so sabi, saan ba yung Goshen? Ano ba meron sa Goshen? Ito po yung meron sa Goshen. Balik po tayo sa Genesis. Okay, balik po tayo sa Genesis 45:9-10. Sabi po dito ni Joseph, nung si Joseph, ni-reveal na niya sa mga kapatid niya na isa siya sa mga parang mataas noon sa Egypt, na pinagkatiwalaan siya nung Pharaoh to lead the Egypt. Ito po yung sabi niya, kumbaga parang sinabi na niya sa mga kapatid niya na ako ito si Joseph, yung kapatid niyo na nawawala. Now hurry back to my father and tell him, this is what your son Joseph says. God has made me master over all the land of Egypt, so come down to me immediately. And sabi po dito, you can live in the region of Goshen. Ayun, doon nag-start po. You can live in the region of Goshen where you can be near me with all your children and grandchildren, your flocks and herds, and everything you own. So dito po sa Goshen, nandyan po yung lugar na malaking part kung saan po nakatira yung mga Hebrews o Israelites. Okay? So doon po siya. So ang ginawa po ni God, doon sa previous verse natin, sineperate po na yon, hiniwalay po na yon. Okay? Next, sabi po dito, but the Lord, as we continue, Exodus 9:4 na po tayo, but the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and the livestock of Egypt, so that nothing of all that belongs to the people of Israel shall die. Ayan. So binigyan po ni Lord ng distinction na ito, livestock ito ng mga Israelites, ito livestock ito ng mga Egyptians. So ano pong nangyari dito? And the next day, the Lord did this thing. Ito na po yung 5th plague. Okay? So ito po, all the livestock of the Egyptians died, but not one of the livestock of the people of Israel died. Sarap lang po, ano? Na kapag nandun ka talaga sa presence ni Lord, kapag nandun ka, you know that you are God's sons and daughters, parang you feel na parang napaka-safe. You feel na parang kahit na may mga dumating sa iyo na pagsubok, kahit na may mga time na parang, Lord, bakit ganito sabay-sabay? But then again, si Lord, ang ginawa po niya, sineseparate ka rin po niya dun sa iba. And that's my second point, God's grace over His people. Through the plagues of flies, livestock, boils, hail, locusts, ito po yung mga susundan pa natin, and darkness. Alam niyo po ang ginawa lang dito ni God, dinemonstrate lang po niya yung power over Egypt gods and His grace upon His people. So kaya nga kumbaga parang tayo ngayon, kumbaga kilalanin na natin kung sino yung Diyos na meron tayo ngayon. Ang problema kasi sa atin, yun nga, because of our pride, lumalayo tayo. Andito na tayo di ba? Christian na tayo di ba? May relationship tayo. But then again, continue parang instead na lumakad ka ng diretso, lumilihis ka pa. Di ba?
Instead of serving God sa buhay mo, but then ang ginagawa mo, you serve other gods. And yung other gods, hindi lang po yung mga Geb, Heket, hindi lang po yun. Maybe some of you, yung business ninyo, di ba? Na every Sunday, hindi ka makapuntang church because of your business. Yung lagi dahilan mo, because may trabaho ka. 7 days yung binigay sa atin ni Lord eh. Pero isang araw lang, Sunday lang. Di ba? Minsan, hindi mo pa napupuntahan. Di ba? May mga ganun po tayo. God's grace over His people. Ang gusto po sa atin ni Lord, ibigay po yung grace. At nandiyan naman po yun. It's always available to all of us. Na kahit na nagkakasala ka, kahit na nagsusway ka, alam niyo po yung grace ni God, lagi pong nandiyan yan sa atin. As we continue, and Pharaoh sent, and behold, not one of the livestock of Israel was dead. Again, another. And Pharaoh sent, and behold, not one. Ito po, ang ginawa po ni Pharaoh, tignan mo nga, may pinapunta po siya doon sa Goshen. Tignan mo nga kung talagang walang nangyari doon sa kanila. And Pharaoh sent, and behold, not one of the livestock of Israel was dead, but the heart of Pharaoh was hardened, and he did not let the people go. Paulit-ulit na lang tong si Pharaoh, di ba? Ang tigas ng ulo. Kumbaga parang nasabi niyo ba yan minsan? Ang tigas naman ng puso mo. May nasabihan ka na ba niyan before? Grabe naman, parang bato naman yung puso mo. Di ba? Ako na nga yung lumalapit sa iyo. Ako na nga yung nag-sorry. Di ba? Pero bakit parang ganyan ka? Siguro sa mga asawa niya nasabi niya. De, joke lang po yan. Mahal ko po yung asawa ko. Ayan. So, next, baka awayin pa ako niyan. Sabi dito, ito pa po, yung hail naman. Yung hail, okay? So the hail struck down everything that was in the field in the land of Egypt. So yung hail, pinadala po again ni God, galing po yun sa sky, both man and beast, okay? And the hail struck down every plant of the field and broke every tree of the field. Only in the land of Goshen, where the people of Israel were, was there no hail. Grabe! Sobrang miracle po ito. Imagine, kaya ako pinakita sa inyo yung map kanina. Kumbaga parang ganito po yan. Kunwari po, nandito tayo sa loob ng LTO, di ba? So yun yung highway ng Bagbagin. Tapos dito may PTT, meron ditong yung Santa Maria Poblacion. Tapos may part pa doon na Bagbagin. So imagine this. May bagyo. Sinabi na may bagyo sa Santa Maria. Buong Santa Maria may bagyo. Signal number 5. But then again, umuulan dun sa kanila, but then dito sa LTO, wala. So imagine that miracle na ginawa po ni God dito po sa mga tao ng Israelites. But then, so Moses stretched out his hand. Ito po yung next, okay? So grabe lang po yung ginawang miracle. Look at this last miracle po dun sa ginawa ni God sa Goshen. So Moses stretched out his hand toward heaven, and there was a pitch darkness in all the land of Egypt 3 days. Ito na po yung 9th plague. Okay, this is the 9th plague. Ang pag-usapan po natin ngayon is from 4 to 9th plague. So mamaya dadaanan ko po siya. Kaya medyo mahaba po ito. So Moses stretched out his hand toward heaven, and there was a pitch darkness in all the land of Egypt 3 days. Ito pong nangyari. They did not see one another. So imagine, pinadalhan ni God ng darkness. Yun pong Egypt during that time, hanggang sa point na they did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days. Kunyari ganyan, nakaupo kayo, sobrang dilim, as in wala kayo makita, hindi na kayo tumayo dyan for 3 days. Kasi nga, pag tumayo ka, baka hindi ka na makabalik sa pwesto mo. Pag tumayo ka, baka mamaya may mahulog ka somewhere. Ganyan po nangyari dito. Rise from his place for 3 days, but all the people of Israel had light where they live. So doon daw po sa Goshen, yung mga anak po ng Diyos, the Israelites, had light where they lived. Ganyan po yung favor na meron po if you are the son and daughters of God. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Yan po yung grace na binigay ng Diyos dito po sa mga Israelites. But then sabi po dito ni Philip Yancey, ayan, may Philip Yancey pa ako ngayon. He is an American author who writes primarily God's about spiritual issues. Sabi po niya dito, ito I believe all of you will agree. Grace does not depend on what we have done for God,
but rather what God has done for us. Talaga naman, di ba? It's not about your good works, di ba? Kaya binigay sa iyo ni Lord yung grace. Wala kang ano doon, kumbaga wala kang, ang tawag dito? Basta yun eh. Di ko na alam eh. Ayan. So basta wala kang parte doon. Wala kang parte doon. What we have done for God, but rather, kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Kung ano po yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ano kung bakit tayo nandito lahat ngayon? Because of what Jesus did on the cross more than 2,000 years ago. Kaya po tayo nandito ngayon. Wala po tayo maipagmamalaki. Di ba? That's all the grace of God. And for us, alam niyo po kung anong gagawin natin? Embrace lang po natin yung grace na binibigay sa atin ni Lord. At i-recognize po natin yung sovereignty niya bilang Diyos. Hindi po naman pwede na tayo mas mataas pa sa Lord, di ba? Hindi naman pwede na parang, Lord, ito yung plano ko. I believe ito, okay ito. Hindi mo na sinunod ang God. Ito yung plano sa iyo ng Diyos, pero ikaw, iba yung gusto mo. Ikaw na si Lord. Di ba? So ganun po siya. Yung grace po ni Lord, i-embrace po natin yan. Amen po ba? And third point po, mag-alala, mahaba pa to. Third point, God's power over Egypt's gods. Ito na po, iisa-isahin natin to ngayon. Di ba yung 1, 2, 3, ayan, may mga gods, di ba, na dinestroy si God. Di ba? Mayroong si Heket, di ba? Frogs yung head niya, di ba? Kaya frogs yung pinadala sa kanila ni God. So this time, God's power over Egypt's God. So sabi po dito sa Exodus 9:14, for this time, sabi po ito ni God, I will send all my plagues on you, yourself, and all your servants and your people, so that you may know that there is none like me in all the earth. So kung titignan po natin yan sa buhay natin ngayon, maybe somehow, kaya ka may plagues ngayon, may suffering ngayon, is because God, so that you may know that there is none like me in all the earth. Sino dito mula nung nagkaroon ka ng relationship kay Jesus, parang naiba yung buhay mo? Hindi yung naiba na yumaman ka, pero nag-iba. Yung character, yung family, pakikitungo sa ibang tao. Sino dito ganun nangyari sa'yo? Ayan, may mga nagtaas. Yung iba, hindi pa yata nila kilala. So, mami, manda kayo. Ayan. So that you may know that there is none like me in all the earth. And sabi po dito, for by now, I could have put out my hand and struck you and your people with pestilence, and you would have been cut off from the earth. 16, but for this purpose, I have raised you up to show my power so that my name may be proclaimed in all the earth. Ito po yung gustong mangyari ni God, kaya po na sinesend yung plagues. I don't know, maybe some of you, ako po, personally, alam mo, sobrang sa akin tong mga verse na to. Kasi nga po, di naman ako, naging Christian po ako 2018, and yung mundo ko po noon, talagang mundo, world. Wala po akong pakialam kay God, wala akong pakialam kay Jesus, ganyan. Talagang po, kumbaga parang, parang wala. As in wala. Dry, sobrang dry. Pero kala ko nung nasa mundo ako, yun na yung buhay. This is life. Di ba ganun tayo kapag kakampay-kampay ka pa ng bote, cheers, this is life. Sino dito ganun ka? Ang babait nyo, ako na naman? Di ba? May mga cheers tayo dyan. Pero alam nyo po, nung nagkaroon ako ng encounter kay Jesus, kumbaga parang nilagay ko po sa puso ko na walang iba kundi ang Diyos. Wala na akong pupuntahan kundi ang Diyos. Siya po yung dead end ko, si God. And ano po yung naging ending? So that my name may be proclaimed in all the earth. So I don't know, maybe yung mga plagues na meron ka ngayon, ito po yung gustong mangyari ni God sa buhay mo. At the end of the day, you know Him more, and then you proclaim His word to other people. Nagagamitin ka ng Diyos para sa ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen po ba? Ganun po. Pwede po bang palakpakan natin si Lord? And then next, sabi po dito, si Kepri, ito po yung pang-apat. Si Kepri po is Egyptian plague, swarms of flies. So sabi po dito, with the fourth Egyptian plague, which consisted of flies, begins a great miracle of separation of differentiation. So, flies po, again, sabi po halos same po sila
nung third plagues. Okay? So next, sabi po dito, then the Lord said to Moses, balik po tayo sa 20, rise up early in the morning and present yourself to Pharaoh as he goes out to the water and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may serve me. So kung makikita po natin dito, may warning pa si Lord dito. Tama po ba? May warning to. Next, or else, if you will not let my people go, behold, I will send swarms of flies on you and your servants and your people and into your houses, and the houses of the Egyptians shall be filled with swarms of flies, and also the ground on which they stand. So if you will not let my people go, lagi po niya sinasabi niya, kapag hindi mo pinalaya yung mga tao ko, I will send plagues to you, to your people, to your servants, to your houses. Lagi po yan. Next, verse 25, then Pharaoh called Moses and Aaron and said, go sacrifice to your God within the land. Ito po yung problema. Ito po medyo parang na-tame dito si Pharaoh no? Anong sabi niya po dito? Then Pharaoh called Moses and Aaron and said, sige, okay, payag na ako. Sige, mag-sacrifice kayo dun sa Diyos nyo, pero dito lang sa land namin sa Egypt. So ano naman yun, di ba? Kumaga parang ang gusto nga, ang purpose nga is para ilabas yung mga Israelites, di ba? Going to the promised land. Pero ito ang sinasabi ng Pharaoh dito, go sacrifice to your God within the land. Anong sabi ni Moses? But Moses said, it would not be right to do so, for the offerings we shall sacrifice to the Lord our God are an abomination to the Egyptians. Kasi nga po, ang gagawin nila, mag-o-offer sila kay God. Okay? Kaya lang, yung mga i-offer po nila doon, Diyos nga yun ng mga Egyptians Di ba? Para namang hindi nag-iisip tong si Pharaoh, di ba? Or talagang tuso lang siya. Sabi niya dito, if we sacrifice offerings abominable to the Egyptians before their eyes, will they not stone us? Kung makikita po niya dito, si Pharaoh po, nag-compromise na siya. Sabi po dito, so Pharaoh said, I will let you go to sacrifice to the Lord your God in the wilderness, only you must not go very far away. Plead for me. And gusto ko pong i-highlight dito yung compromise. So ito ngayon si Pharaoh, parang hindi na niya alam kung anong gagawin niya. O sige. Dito kayo, sige, pwede kayo mag-offer doon sa God niyo, pero dito lang kayo sa land of Egypt. Okay? So nag-ano ulit si Moses, hindi pwede kasi abomination yan sa mga Egyptians, baka batuhin nila kami at mapatay nila kami. But then anong sabi niya? O sige, basta wag lang kayo lalayo. Again, there's a compromise na nangyari po dito. Meron po bang ganyan sa atin ngayon? Na parang sa kagustuhan natin. And kung titignan natin, 5th plague pa lang po ito. May 5 pa. And then si Pharaoh, nagko-compromise na siya. Di ba? So meron po ba tayo ngayon dito na parang hindi natin mabitawan na because of that idolatry natin dun sa mga bagay-bagay? I don't know, baka mamaya may mga unforgiveness pa nga, di ba? I don't know, baka mamaya meron ka pang mga bisyo na hindi mo mabitaw-bitawan, or meron kang mga business ngayon na parang, sige na lang, para kumita na lang ako, okay, sige, bigay ko na lang to sa'yo. Okay, ganyan na lang, sige, ganyan makukuha ko. Di ba? O kaya may mga vices ka na parang feeling mo, nagiging source of income mo. For example, sugal. Nagiging source of income mo ang sugal. Kasi nga, wala kang tiwala dun sa Diyos na meron ka. So nako-compromise ka. Sige, magsusugal na lang ako kasi ito yung source of income ko. Ito yung nakikita ko na pwede kong pagkuhanan. Some of you, hindi ka mabuhay na parang hindi ka nagda-drugs. Di ba? Na parang feeling mo, itong drugs, parte na to ng buhay ko. Hindi ko to ibibigay sa iyo, Lord. Di ba? Hindi ko to, Lord, pakialaman mo ng lahat sa buhay ko. Wag lang itong mga bisyo ko, wag lang itong drugs, wag lang itong pagsugal ko. Pero na-attend ako sa iyo every Sunday. Diba? May mga ganun po ba tayo? Or meron kayo sa pamilya natin na parang feeling natin, Lord, kasi eto na yung nangyayari sa amin, Lord Hindi kami mabubuhay kapag walang ganito. Hindi ako nagsusugal, hindi ako nangungutang, Lord. Parang walang mangyayari sa buhay namin. Maliit yung tiwala sa Diyos. Nako-compromise. So ganun ang ginagawa ngayon ni Pharaoh. Nako-compromise na siya kasi parang feeling niya, teka, pero alam niyo ba ang mga sumunod na pangyayari dito? Sabi po dito, but Pharaoh hardened his heart this time also and did not let the people go. So yun na, nako-compromise ka. Sige, Lord, sige na nga.
Ititigil ko na nga ititigil ko na nga itong bisyo ko. Pero Lord, kapag medyo okay na ako, medyo babalik ako So parang ganon. 'Di ba? So parang pumabalik ka lang, pumupunta ka dun sa bisyo mo, pero again, babalik ka pa rin. Parang pero, andyan pa rin yung pride mo. Hindi ko talaga kaya to. Hindi mo maiwan. May mga bagay na hindi ka maiwan. Okay? Next, si Hathor po, Egyptian goddess of love and protection. Moses once again demanded of Pharaoh, let my people go, they may serve me, revealing also the next. So again, ito po, death of cattle and livestock. So ito pong si Hathor, meron po siyang parang head of cattle. So ito po siya, and the next day the Lord did this thing, all the livestock of the Egyptians died. So namatay po lahat ng mga livestock ng Egyptians, but not one of the livestock of the people of Israel died. Again, sineparate po niya yung mga tao doon sa Goshen na wala pong namatay doon sa mga livestock. So dito, parang pinapakita lang ni God na I am the God. I am the God alone. Diba? Of all your livestock. Wala pong nagawa yung God na si Hathor. Isipin mo, God siya ng mga ganyan, ng mga cattle, ganyan. Pero again, wala siyang nagawa. Next, si Isis, Egyptian goddess of medicine. Ito po yung plague na unannounced. Hindi po ito in-announce ni Lord. Sabi po dito, unannounced, the sixth Egyptian plague is given. So si Isis po, God po siya of medicine. Sabi po dito, and the magicians could not stand before Moses because of the boils, for the boils came upon the magicians, and upon all the Egyptians. So yung mga boils po, wala pong warning yun, basta lang po binigay ni Lord. So imagine this, yung God nila of medicine, wala pong nagawa dun sa boils na pinadala na even the magician could not stand before Moses because of the boils. For the boils came upon the magicians and upon all the Egyptians. Wala pong nagawa yung Diyos na meron sila. Again, pinapakita po dito na yung Diyos na meron ng mga Israelites ay yung Diyos na walang katulad. And then next, si Nat, Egyptian goddess of the sky. Goddess of the sky, pero yung hail po, na galing po yan sa sky. Again, warning is given before the enactment of the plague takes place. Pharaoh is warned of the impending doom that will be faced if he does not listen to the Lord and forget his own Egyptian gods and goddess. Sabi po dito sa 23, then Moses stretched out his staff toward heaven, and the Lord sent thunder and hail, and fire ran down to the earth, and the Lord rained hail upon the land of Egypt. Napakatigas nitong Pharaoh na to, di ba? And then next, the Pharaoh sent and called Moses and Aaron and said to them, this time, ito po yung pinakamatinding ginawa nitong Pharaoh. Tignan niyo po Then Pharaoh sent and called Moses and Aaron and said to them, this time I have sinned. Narinig niyo na po ba yan? The Lord is in the right and I and my people are in the wrong. So kung ikaw yung makakarinig nito, kunyari meron kang ka-victory group, sabi sa'yo, Apple, this time I have sinned. Mali ako. Yung Diyos ang tama. Kapag nakarinig ka niyan, di ba parang, nakakaawa naman tong Pharaoh, di ba parang, sige na nga, patawarin mo na nga siya, Lord, di ba, ibigay mo na nga. Again, that's a false repentance. Kasi you know naman the ending. Di ba? It's a false repentance. And marami pong ganyan sa atin. Di ba? Ako po ganyan ako before. False repentance. Yung parang may ginagawa ka ngayon, Lord, sorry po, nagawa ko to. Pero ang ginagawa mo pa rin naman eh. Hindi ka pa rin naman tumitigil. Meron mang ganun dito ngayon? Dati ako. Ayan. Yung parang repent ka ng repent, pero walang nangyayari, hindi naman nakikita sa buhay mo. Lord, hindi na ako iinom. Pero after 2 weeks, umiinom ka na naman. Lord, hindi na ako magsusugal. Pero after 3 weeks, nagsusugal ka na naman. That's a false repentance. Check your heart. Ayaw ni Lord ng ganyan, di ba? Alam mo yun na parang kung ikaw man yan, di ba? Hingi sa'yo ng hingi ng tawad. Syempre naman tayo, magpapatawad tayo. But then again, paulit-ulit na ginagawa. It's a false repentance. Alam niyo naman yung ending nito. Ang sabi dito, but when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunder had ceased, he sinned yet again and hardened his heart, he and his servants.
I don't know if that's you today. My hope and prayer is talagang makilala mo yung Diyos ng mas malalim. Kasi alam niyo po, kapag totoo yung acceptance mo, kapag totoo na talagang tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior sa puso mo, yes, may sin. But then hindi ganito. Yes, we repent. Pero naniniwala ako that repentance, may kasamang conviction yon. Hindi yung sinabi mo lang na, Lord, sorry. But then continuous pa rin yung ginagawa mo. Di ba? So my hope and prayer is talagang makilala natin si God ng mas malalim. And then set Egyptian gods of storms and disorder, locusts sent from the sky. Ayan, kung makita natin yung gods na si Seth, may locust siya na head. Then Pharaoh's servant said to him, how long shall this man be a snare to us? So even dun sa mga servants, the magicians ni Pharaoh, ask him, how long shall this man be a snare to us? Let the men go, that they may serve the Lord their God. Do you not yet understand that Egypt is ruined? Are there people in your life today na kapag nagkakamali ka, sinasabihan ka ng ganyan? Appreciate them. The people around you, I don't know, maybe sa victory group nyo, kapag nire-review ka, kapag sinasabihan ka, accept mo yun. Kasi kaya ka na nire-review, kasi mahal ka niya. At hindi lang yun, no? Because of our pridefulness, because of our hard-hearted, hindi lang naman ikaw ang tinatamaan, may nadadamay na ibang tao. Di ba? Minsan sa katigasan ng puso natin, sa katigasan ng ulo natin, even our own family, nadadamay sila. Hindi mo lang alam. Di ba? So may mga tao na ganyan. How long shall this man be a snare to us? Let the men go that they may serve the Lord their God. Do you not understand that Egypt is ruined? The locusts came up over all the land of Egypt and settled on the whole country of Egypt, such a dense swarm of locusts as had never been before, nor ever will be again. And then the last plague po is Ra. Siya po yung God na si Ra, the Son of God. So kita mo pag tinignan mo, Son of God. Pero ano pong ginawa ni God dito? Then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, a darkness to be felt. So Moses stretched out his hand toward heaven, and there was pitch darkness in all the land of Egypt 3 days. So wala pong nagawa yung Son of God nila. Nung si God, binigay niya yung darkness doon sa Egypt. So imagine the miracle sa Goshen may ilaw, light. Pero dito po, total darkness in the land of Egypt. And sabi po dito, they did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days, but all the people of Israel had light where they live. As I call on the music team, then Pharaoh called Moses and said, go, serve the Lord, your little ones also may go with you. Only let your flocks and your herds remain behind. But Moses said, you must also let us have sacrifice and burnt offerings, that we may sacrifice to the Lord our God. This is the 9th plague already. But then, si Pharaoh, nagbabargain pa rin siya kay God. Nagbabargain pa rin siya. Nako-compromise pa din siya. This is the 9th plague. I don't know about you. Maybe some of you, iniisip mo pa lang, parang 3rd plague pa lang. So imagine mo, kunyari, sample lang. Kasi yung plague is suffering, may dumating sa iyo na tatlo lang na mabibigat na problema. Di ba? So for example, kunyari, kay Juan, may nagka-cancer yung nanay niya, di ba? Namatay yung tatay niya, nawala lahat ng kayamanan nila. Imagine that plague. Tapos, okay lang siya. Diba? Ganun po katigas yung puso ng Pharaoh. And I don't know, ganyan din po ba katigas yung puso ninyo? So today, as this series is called out us to really surrender everything to God and know that He alone is God. Kasi alam niyo po, hindi lang po ito yung mga goddess, yung mga ina-idolize, your social media, di ba? Maybe some of you,
Again, yung idolatry po, ito po yung mga bagay na pumapalit sa oras mo na dapat ay kay God. How's your devotion? Yung pagising natin sa umaga, are we reading the Bible o tinitignan natin yung mga chats natin? Tinitignan natin yung messenger? Tinitignan natin kung ilan na yung mga nag-likes dun sa post mo? Kamusta ka? Kamusta ka sa opisina? Ikaw ba yung sa opisina, talagang pagdating mo pa lang, mainitin na agad yung ulo mo? How are you? The series po, ito pong week 3, it tells us that to trust in a one true God that has power over all false gods. Ulitin ko po We need to trust in a one true God who has the power over all false God. I don't know. Ano yung Diyos mo ngayon? Di ba yun yung last question ni Pastor Red last week? What is your gods today? Ano, yung bank account mo, pinagmamalaki mo kasi ang dami mong pera, na parang feeling mo kapag makurutan lang ng konti yan, hindi ka na kompleto? Ano, yung mga padrino mo sa munisipyo, yung mga padrino mo na matataas sa tao, na parang feeling mo, kaya ka nako-compromise kasi malaking tao to, mapapakinabangan ko to. Kasi wala kang tiwala sa Diyos eh. Nagtitiwala ka na lang sa ibang tao. Because kulang ka sa Diyos. Kulang yung kaalaman natin sa Diyos kung sino meron tayo. Again, trust in the one true God who has power over all false gods and human-made idols. The last slide, sabi po dito, to conclude po, reflect on God's judgment, grace, and power, and apply these truths in daily life by trusting in His sovereignty, obeying His commands, and recognizing His unique abilities. Nakita po natin, alam niyo po yung plagues in Egypt, it is a divine demonstration of God's power, of God's grace, and judgment. Now, I just want to challenge all of you today that you trust God in His sovereignty. Trust God and obey His command and proclaim who He is. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? I challenge you to trust God in His sovereignty, obey His commands, and proclaim who He is. Can I invite everyone to please stand up as we wrap up this road out? I don't know about you. I just want to call two groups of people lang. Maybe ikaw yung tao ngayon na parang hindi mo kayang surrender pa lahat eh. Bakit? Kasi may pinangahawakan ka pa eh. Hindi mo maiwan-iwan yung pinangahawakan mo eh. I don't know kung ano yan. But then, hindi ko din alam bakit ganyan. Bakit may mga matitigas ang puso? Bakit itong si Pero ganyan siya? Diba? After the 9-10 plagues, He's hardened His heart. And alam niyo po, knowing God, doon po sa buhay natin, trust God, obey His command, that's really the road out. Yun po yung road out. Kaya po ito yung series natin ngayon, Road Out. And if that's you today, pwede niyo po bang iyuko yung mata ninyo at pumikit? If this is you, you have idols pa. Hindi man yan yung mga gods na sinasamba natin, mga rebulto, hindi man yan. But the gods na parang feeling mo, Lord, parang hindi ako makamove on because of this. Today, again, I want you. My hope and prayer is for you to trust God alone. If that's you, na parang bakit hindi mo masurrender?
Lahat. So today, humble yourself before the Lord. And gusto mo nang isurrender sa Kanya ngayon. Lord, grabe, narinig ko tong series. Lord, I want to surrender everything to you today, Lord God. Na parang feeling ko, Lord, ako yun. Lord, na prideful ako. Lord, parang feeling ko ako yun na parang may mga pinangahawakan pa ako. Lord, kaya hindi ako makalayo eh. Kaya hindi ako, Lord, hindi ko makita yung purpose mo because of that. If that's you today, kindly boldly raise your hand so that we can pray for you. Humble yourself before the Lord. Humble yourself. Lord, maraming salamat, God, for these hands. Lord, I don't know some of their idols pa, oh God. I don't know, Lord, kung ano pa yung mga hindi nila masurrender sa iyo, Panginoon. But one thing is for sure, oh God, that today, starting today, Lord, we will trust in you. We will trust in your sovereignty, oh God. And we will obey your command, Panginoon, and we will proclaim that you are God alone. Lord, bless these people, Panginoon, na nakataas yung kamay nila, oh God. Lord, yakapin mo sila. Lord, paramdam mo sa kanila, Lord, that you alone are God, Panginoon. That ikaw lang yung kailangan nila, Lord. Wala silang ibang kailangan. Kundi ang presensya mo, Panginoon. Kundi ang tawagin mo sila na iyong mga anak. Lord, maraming salamat, Lord. Bless these people, Lord. I don't know kung may mga plagues sila ngayon. Lord, katagpuin mo po sila, Panginoon. Not with a hard heart, Panginoon, but with a soft heart, God, na kaya nilang i-accept lahat ng ipapagawa mo sa kanila at kaya nilang i-accept, Lord, lahat ng pagkakamali nila. Lord, maraming salamat. Bless these people, Lord. In Jesus' name, amen. Sige po, pwede nyo pong ibaba yung kamay nyo. The next group of people, bago ka po dito, bago mo lang itong narinig. And kinukwento ko kanina si God. Sino ba si God? And you want a deeper relationship doon sa Diyos na meron tayo. Alam nyo po, kwento ko lang din, no? Jesus, sinalo po niya lahat ng plagues na dapat po sa atin so that we can live the life na meron ka ngayon. Imagine that. Jesus Christ, sinalo niya lahat ng plague on that cross for you, for all of us. And if that's you today, you want to accept Jesus as your Lord and Savior, pwede po bang taas mo yung kamay mo? Yes, God. Lord, at kung bago ka ngayon, pwede mo akong sundan sa panalangin. Or kung ikaw ay naka-accept na, you want a renewal, pwede mo akong sundan. Bigkasin mo lang sa bibig mo, Lord, today, I will surrender everything to you, O God. Lord, alam ko yung mga pagkakamali sa buhay ko, Panginoon. Today, ayoko nang balikan yung mga kasalanan na ginagawa ko, Panginoon. I want a godly repentance, God. Not a false repentance. Nababalik na naman ako dun sa dati. But Lord, I want to accept you today as my Lord and Savior. Thank you, God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Again, pwede po ba nating palakpakan si Lord? And pwede po ba nating itaas yung mga kamay natin? Lord, salamat, God. Salamat, God, sa word mo ngayon, Panginoon, na despite, Panginoon, of our plagues na meron kami ngayon, Lord, we know, God, that there is only one true God that we can trust, Panginoon, throughout our lives, oh God. Lord, may you bless them and keep them, God. Lord, may your face shines upon them. Lord, I pray that you will be gracious towards them and give them peace, favors, blessing, and success. Lord, maraming salamat, God. Lord, today, we will trust you with all our hearts. Lord, today, we will fully surrender everything to you. Lord, today, God, we will obey you, Panginoon, for the rest of our lives. Lord, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Can we again give God the best clap of praise? And can we again worship our God?